Okay, so discuss natin here yung three special parallelogram. Okay, so ito yung mga anak ni parallelogram. The first one is the rectangle. So pag sinabi natin rectangle, alam naman natin na meron siyang apat na right angles. So pag sinabi natin apat na right angles, that means ang measurement ng mga angles ng isang rectangle is always equal to 90 degrees. Okay? So, kapag kinuha natin yan, automatic, pag ang figure natin o ang shape na binigay dyan or a plane figure na given ay isang rectangle, automatically, meron siyang 90 degree angle. So, apat yun na 90 degrees. So, a total of 360 degrees. Okay? So, let's say we have rectangle A, B, C, D. Ayan. So, automatic nun, meron siyang tigna 90 degree angle. Yan ay isang special property niya. Okay? Ngayon, meron pa siyang other property. So, pag sinabi nating other property, aside sa parallelogram, na-inherit niya kasi yung property ng isang parallelogram. So, lahat ng property ni parallelogram is meron din si rectangle. Pero, syempre, meron din na special property sa rectangle. So, una na dito, meron siyang 4 right angles. Okay? So, ito yung laging tatandaan. 4 right angles. So, isa sa mga property pa niya, special property niya, na wala sa ibang parallelogram is, ang diagonal niyan, kapag gumawa ka ng diagonal in a rectangle, ang diagonals niya are always congruent. So, example, drawing tayo dito ng isang rectangle. So, yan lang. Yan. Ang name niya, A, B, C, D pa rin. So, once na nag-drawing tayo ng diagonal here, connecting point A and point C. So, yan yung unang diagonal. And then, other diagonal, connecting yung B at saka D. So, yung dalawang diagonal natin, we have AC, line segment AC, at saka line segment BD. So, tandaan lagi ito, isa sa property ng parallelogram, diagonals niya are always congruent. So, that means AC is congruent to BD. So, kapag congruent yan, automatically, equal sila. Ganun lang siya. So, that means the measurement of AC, line segment AC, wait lang natin, line segment AC, the measurement of line segment AC is equal to the measurement of line segment BD. Okay? So, kunyari, if line segment AC measures 15 units, sometimes walang given na unit dito, ilagay nyo na lang siya as unit. Pag sinabi natin unit, these are centimeters, meters, mga yon. Okay? So, kung ang measurement ng line segment AC is 15 units, then what is the measure of line segment BD? So, ang sagot dyan is line segment BD, the measure of line segment BD is 15 units then. Kasi nga, because, sagot natin dyan, is one of the property of a rectangle. Because AC is congruent to line segment BD. Okay? And isa yon sa property ng parallelogram. So, its diagonals are congruent. Okay? Property of a rectangle. Okay? So, ganun lang siya. Ngayon, punta tayo sa rhombus. So, isa sa mga property ng rhombus, aside dun sa na-inherit niya kay parallelogram, okay? So, ang itsura ng rhombus, ganito. Para siyang square, pero nakahiga. So, kung kamukha niya yung square, that means yung sides ng rhombus ay yan,
are all equal. Okay? So, isa sa property niya na wala si parallelogram is meron siyang 4 congruent sides. So, yun yung mga tatandaan nyo. Kunyari, 3 centimeter yan. That means the other sides of this rhombus are also 3 centimeters. Yan, 3 centimeter lahat yan. Okay, kasi nga, isa sa mga properties niya ay 4 congruent sides. Similar siya kay square. Pero ito, wala ito kay rectangle. Sa rectangle, di naman congruent lahat ng sides niya. Okay? Meron lang siyang 2 congruent sides. Katulad nito, 2 pairs. Ayan, congruent yung mga yan. Tapos ito, congruent din. Okay, yung length niya, the length, ayan, congruent. Tapos congruent yung dalawang width. So, ganun siya nun. Okay? So, sa rhombus, lahat ng sides na ay equal. Similar kay square. Okay? Which is, wala naman sa parallelogram. Next. Its diagonals. Isa pa, sa mga properties niya, ay its diagonals are perpendicular. So, kapag ganyan yung symbol, perpendicular yan. So, pag sinabi natin perpendicular, so ito yung perpendicular lines. Kapag meron kang perpendicular lines, automatic meron kang right angle. Ayan, example, these two lines are perpendicular. So, that means, nakakabuo ito ng mga right angle. So, 90 degree yung mga measurement niyan, ng angle dyan. Okay? So, 90 degrees yung mga yan. So, ngayon, lagay natin siya dito sa rhombus. Okay? Drawing tayo ng rhombus dyan. Okay? Ayan. So, sabi natin, malalaman mo na rhombus yan kapag ganyan yung tsura niya. Tapos, may mga mark kayo. Itong mga tick marks na yan na nagsasabi na ito isang rhombus. Tapos, nakaslant pa siya. So, rhombus yan. Siyempre, hindi siya square kasi nakaslant yung drawing. So, kapag yan, meron kang perpendicular, meron kang, let's say, this is ABCD, rhombus ABCD. And then, kinonect natin tong dalawang non-consecutive vertex or vertices. Yan. So, kapag kinonek mo yan, tapos yung dalawang makakapag-form ka ng diagonal. So, we have 2 diagonals here. So, yung dalawang diagonals na yan, once na nag-intersect sila, automatic, magkakaroon ka ng perpendicular line. So, that means yung angle mo dito, yung mga measurement ng angle mo dyan, ay 90 degrees. Yan, 90 degrees yan. So, measurement ng mga angles mo dyan ay 90 degrees. Yan. 90 degrees yan. So, yan. Kasi nagpo-form siya, sabi nga doon sa property, nagpo-form yan ng perpendicular. Okay, so that means kapag meron kang perpendicular lines, these are the diagonals, we're talking about the diagonals, that means magkakaroon ka ng tigna 90 degree na angle. Okay? So, ganun yung ibig sabihin niya. Which is, itong property na to, wala siya kay rectangle. Okay? Kaya nga tinawag silang mga special parallelograms. At wala din to kay parallelogram. Pero syempre, sa square meron siya. Kasi mamaya malalaman nyo kung bakit si square na-inherit niya lahat ng properties ng mga yan. Okay? So, next. Sabi dito, each diagonal bisect the angles of the rhombus. So, that's the third property na wala kay parallelogram. Drawing natin yung parallelogram. Ay, napasobra. Yan. Okay. So, let's say this is rhombus ABCD. Name lang natin. Rhombus ABCD. Yan. So, kapag meron kang diagonal there, connect natin yan.
Kasi isang diagonal lang. Basta't meron kang diagonal, sabi dyan, each diagonal, bawat diagonal dyan, mapaisa man yan o dalawa, it bisect, move lang natin to, bisects the angles of the rhombus. So that means, hahatiin niya, pag bisect kasi, from the word itself, it divides into two congruent parts. Kasi dalawa yung klase ng bisector. So, meron kang bisector of an angle at saka bisector of a line. So, dito, ang hinahati niya ay angle. So, ibig sabihin nun, hati niya to, hati niya yung angles natin into two congruent parts. So, ibig sabihin, kung 60 degrees yung angle mo, example, ayan meron akong angle dyan. Let's say, meron tayong angle dyan. Ayan. Kunyari, ito yung angle natin. So, tapos meron kang bisector. Yung red yun yung bisector. So, ayan. Oh, let's say, lagyan muna natin ng measurement, yung angle. Let's say, yung measurement nito is 60 degrees. O, kapag may isang bisector yan, may dumaan na line, o kaya ray, at binisect niya yung angle mo, that means mahahati yung angle mo into two congruent parts. Okay? So, let's say, ang pangalan nito, ABC. And this is BD. So, ABC, measure of angle ABC is 60 degrees, o 60 lang. And then, BD is a bisector of angle ABC. So, ngayon, kung bisector yan, ano yan ang measurement ng, hanapin natin measurement ng ABD at saka measurement ng CBD. Okay? So, ayan ang measurement ng ABC is 60 degrees. Isa sa conditions niya, ayan, ray BD is a bisector of angle ABC. That means, mahati yung angle nating ABC sa dalawang congruent parts. So, ngayon, anong measurement ng ABD? Kung kanina 60 yan, ano na measurement niya? So, magiging 30 na lang yan. So, they are both 30 degrees. Okay? So, ganun ang ibig sabihin ng bisector. So, dito, yung angle natin kanina, tanggalin natin to. Wait lang. I-object natin. Yan. Maglagay tayo ng bisector. So, yung bisector natin yan, yun yung diagonal. So, dito, let's say, this is 120 degrees. 120 degrees din yan. Ayan. Ngayon, may isang bisector. Yung bisector na yon, yun yung diagonal natin. Ayan. Okay? So, ngayon, anong measurement ng angle DAC? Kung yung angle, measurement ng angle DAB mo is 120. So, ano measurement ng angle DAC? Kung ito ay isang rhombus. So, that means ang measurement ng DAC mo is 60 degrees. Kasi nga, bisector. Dahil ito ay isang rhombus. So, laging tatandaan, you have to identify muna kung anong klaseng quadrilaterals meron ka. So, from that quadrilateral, pag alam mo na kung anong klaseng quadrilateral yan, you will know kung anong property yung i-apply mo. Okay? Yun nga lang, you have to know or memorize yung mga properties ng bawat parallelograms or quadrilaterals. Kasi iba-iba yan. Okay? So, ganun ang ibig sabihin ng property ng rhombus. So, yung other properties niya, na-inherit niya kay parallelogram. So, itong mga nanlagay ko dito, these are the properties na wala kay parallelogram, na meron kay rhombus. Okay? So, ganun yun. Let's have now the
Other one, yung last special parallelogram. Ito yung nakuha niya lahat ng properties. Yan, sabi dyan, all properties of a parallelogram, nakuha niya, in-inherit niya. All properties of a rectangle, na-inherit niya. So, lahat ng meron dito, lahat ng mga yan, naka-square. Okay? So, ganun lang yon. So, ulitin lang natin ha. So, pag sinabi nating square, yan, kamukha lang siya ng rhombus. Na-inherit niya lahat ng properties. So, equal lahat ng sides. Meron siyang 90-degree angle. So, it bisect. Yung diagonal mo, binabisect niya yung angle. So, kapag binisect niya yan, that means kung 90 degrees yan, magiging 45 degrees, 45 degrees lang yan. Okay? Tapos, aside from that, pag meron kang diagonals, yung dalawang diagonals na yon ay equal. Equal yung mga yan. Okay? And they bisect each other. So, lahat ng properties nakuha niya. So, lahat ng talent, characteristics nasa kanya. Kasi siya yung pinaka, ang tawag doon, pinaka-apo. Okay? So, those are the special parallelograms. So, yun nga lang, tatandaan mo, yung mga properties from the parallelograms hanggang kay squares.